Ginoong De La Cruz, ang pinapahanap mo ay wala pa ring balita. 3 taon na. Baka patay na. Tumahimik ka? Ate, huwag kang umalis. Kapatid, dapat kang sumunod. Bitawan mo ako. Ate, sinabi mong hindi mo ako iiwan. Para. Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Felicia Garcia, 3 taon mo akong tinaguan. Mas mabuting huwag kang magpakita sa akin. Christian De La Cruz. Ito, ibabalik ko sa'yo. Huwag mo na akong guluhin pa. Ate, huwag mo akong ganituhin. Bata, hindi ka karapat-dapat sa akin. Sa ginawa ko sa iyo noon, siguradong galit ka sa akin, di ba? Hoy, Felicia Garcia, bakit hindi ka pa dumarating? Malapit nang dumating ang kliyente. Kung maantala, kaya mo bang panagutan? alam ko na, paparating na ako kaagad. Huwag mo siyang ituring na nobya ko. Utusan mo lang siya. Ate Felicia, bakit ang tagal mong bumili ng kape? Buti na lang at wala pa ang kliyente. Ang kliyenteng ito ay mahalaga sa tagumpay o pagkabigo ng Reyes. Pagdating ng kliyente mamaya, samahan mo siyang uminom para maipakita natin ang sinseridad ng Reyes. Gusto mong samahan ko siyang uminom? Felicia Garcia, pinapaalalahanan kita, ang De La Cruz ng Siyudad Ilog ay isang kilalang pangalan. Kung sa pagkakataong ito ay mapansin tayo ng batang Ginoong De La Cruz, ang Reyes ay mabilis na pag-asenso. Siya ang mula sa nangungunang kumpanya ng disenyo sa bansa, ang Ginoong De La Cruz ng FE. Sa wakas, makikita ko na siya ng personal. Siya ang Ginoong De La Cruz ng FE. Si Ginoong De La Cruz ng FE siya. Matagal na, ate. Umalis ka dyan. Binatang Ginoong De La Cruz, ako si Angelo Reyes ng Reyes. Ikaw pala ang kanyang nobyo? Ang nobyo ko ay umuwi na. Maghiwalay na tayo. Nobyo? Naghahanap ka lang ba ng dahilan para makipaghiwalay sa akin? Hindi naman ito maituturing na hiwalayan dahil hindi naman tayo naging magkasama. Pampalipas oras ka lang, kapatid na lalaki. Ang nobyo ko ay umuwi na. Kaya natural lang na hindi na tayo magkasama. Ang Reyes, kilala sa paggawa ng suit. Oo, kami ay narito para sa bidding. Umaasa kaming bibigyan kami ng pagkakataon ni Ginoong De La Cruz. Kailan pa makikipagtulungan ng Reyes sa De La Cruz? Binatang Ginoong De La Cruz? Bakit ito? Siguro ay hindi alam ni binatang Ginoong Reyes. Pero ang kanyang nobya ay marami ang alam. Ginoong De La Cruz, guwapo at kaakit-akit ka. Kung nakita na kita, siguradong matatandaan kita. Pero kung sadyang pinahihirapan mo kami, handa akong ipakita ang aking sinseridad. Allergic sa alak? Tapos, pakulo mo pa yan? May utang sa akin si Binibining Garcia at hindi ito mababayaran ng isang tasa lang ng alak. Mag-iba tayo ng laro. Basta't kumalma lang si binatang Ginoong De La Cruz, anumang laro ay sasamahan ko hanggang dulo.
dito ay may isang tasa lang ng tubig. Kung maiinom mo ang tubig, papatawarin kita. Pero kung hindi mo ito maiinom, kailangan mong uminom ng uminom. May lakas ka ba ng loob? Ako, Dahil noon, para sa nobyo na ito, malupit mo akong iniwan. Gusto kong makita kung gaano kayo ka-sweet. iinom ako. Para sa kanya, nagkakaganyan ka. Ito ang tasa ng tubig. Mukhang mapalad si Binibining Garcia. Pero hindi pa nawawala ang galit ko. Paano na ngayon? Ako? Iinom ako ng isang tasa. Ano ka ba? Ito ay sa aming dalawa lang. Ano ang kinalaman mo dito? Felicia Garcia, huwag mong isipin na magiging tabla tayo. Hindi kita titigilan. Felicia, huwag mong isipin. Natapos na tayo. Hindi kita titigilan dahil gustong-gusto ng pamilya Rey na makipagtulungan sa pamilya De La Cruz. Kailangan ko ng personal na disenyador ng suit na pupunta sa bahay. Ayusin ninyo. Tingnan natin ang inyong kakayahan. Ginoong De La Cruz, ako si Serena Santos, ang punong disenyador ng Reyes Corporation. Tingnan ninyo, maaari ba akong maglingkod sa inyo? Ikaw? Hindi ka bagay. Siya ang gusto ko. Papuntahin mo ang nobya mo para maglingkod sa akin. Bukas ng alas 8 kung walang darating, huwag nang makipagtulungan ang Reyes Corporation. Ito ba ang paraan mo para maghiganti sa akin? Bakit hindi ka pumunta? Sa bahay ni Ginoong De La Cruz kaninang umaga? Kung hahayaan mong mawala ang order ng Reyes Corporation, wala na akong pera para sa tatay mo. Sino ang nagpahalughog sa gamit ko? Mga gamit mo? Ako ang nagluwal sa iyo. Anong gamit mo ang hindi ko pwedeng galawin? Kung hindi ko hinalughog, hindi ko malalaman na may nakatagong napakagandang relo pala. Alam kong mahal mo ako at ayaw mong maglingkod sa iba, pero ito ang tanging pagkakataon mo para tulungan ang tatay mo na magbayad ng utang. Kung gayon, mabuting manugang na lalaki, sinabi mo bang siya ay makakabayad ng utang kung pupunta siya? Hindi. Huwag kang sumabad. Kapag nag-uusap ang mga lalaki, ako rin ang biyenan mo, tingnan mo, bigyan mo pa ako ng pera para subukan ang aking swerte. Kung gayon, depende na sa kanya kung magagawa niya ang kooperasyon. Sabi mo, kung magagawa ang kooperasyon, hindi na ako magkakautang sa'yo. Bukas ang pinto. Pasok! Bakit ka nahihiya? 3 taon lang tayong hindi nagkita? Ginoong De La Cruz, magpakatino ka. Huwag mong kalimutan kung bakit ka nandito. Maging profesional ka. Sige, Ano pa ang hinihintay mo? Halika. Dito. Ginoong De La Cruz. Pwede po bang tumayo muna kayo? Sa posisyon niyo po. Hindi po ako komportable. Hindi komportable? Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako? Ilan di 3 taon na ang nakalipas? Ginoong De La Cruz, kung magpapatuloy ka pa sa ganyan, hindi na kita iayon. Felicia Garcia? Kung hindi mo ako paglilingkuran ng maayos,
Sa tingin mo ba, ang Reyes ay magkakaroon pa ng pag-asa? Ikaw. 3 taon na ang nakalipas, iniwan mo ako para lang sa taong basta ka na lang. Itinulak sa aking mga bisig? Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Christian de la Cruz, gumising ka na. Tapos na ang lahat, 3 taon na ang nakalipas. Manahimik ka. Katotohanan ang sinasabi ko. Tapos na ito, 3 taon na ang nakalipas. Tumahimik ka. Katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ba't dati mataas ka? Anong nangyari ngayon? Kahit sino na lang ang pwedeng gumawa ng gusto sa'yo. Alam mo ba ang itsura mo ngayon? Gaano ka kababa tingnan? Halika rito. Ipagpatuloy mo ang pagsukat ng maayos. Gusto ko pa ring isuot ang ginawa mong suit. Kapatid, 22 taong gulang. Anong gusto mong regalo sa kaarawan? Wala akong gusto. Ate, ikaw lang ang gusto ko. Minahal mo ba ako? 3 taon na ang nakalipas? Minahal mo ba ako? 3 taon na ang nakalipas? Hello? Nakarating ka na ba sa bahay ni Ginoong de la Cruz? Nandito ako kay Ginoong de la Cruz. Felicia Garcia, pinapaalalahanan kita, Ibaba mo na yan. siguraduhin mong pagsilbihan ng mabuti si Ginoong de la Cruz. Kung magagalit si Ginoong de la Cruz, maniwala ka sa akin. Anong ingay yan? Anong ginagawa mo? Hello? Hello? Subukan mong umalis. Masyado nang sumusobra si Ginoong de la Cruz ngayon. May nobyo ako. Palusot na naman yan. Huwag mong akalain na palalampasin kita. Hindi ba't dati ay ikaw ang nasa itaas? Anong nangyari ngayon? Kahit sino ay pwedeng gawin ang gusto nila sa'yo. Anong ginagawa ninyo? Akin yan. Kayo. Hindi ninyo pwede. Feli, tulungan mo ako. Isang beses pa, Feli. Kaya pala pinamana mo sa akin ng Garcia para lang bayaran ang utang mo. Anong masama doon? At saka, ikaw na ang may-ari ng Garcia ngayon. Kapag pinakasalan mo si Angelo Reyes, mababayaran na ang utang. Ate, anong nangyari sa'yo? Kapatid, hindi na karapat-dapat ang ate na makasama ka. Paano ka nakapasok? Ang iyong security awareness ay kasing sama pa rin ng 3 taon na ang nakalipas. Ang susi ay nasa ilalim lang ng doormat. Kahit sino ay makakapasok at makikita ka.
sa ganitong kalagayan. Kung sino ang gusto kong pagpakitaan, pakikitaan ko. Ikaw ang pinakawalang karapatang makakita. Mas hindi ka nakaibig-ibig kaysa 3 taon na ang nakalipas. Kapatid na lalaki. Wala akong karapatan? Kung gayon, sino ang may karapatan? Ang matanda mong nobyo ba? Tinaktan mo ako dahil sa kanya. Alam mo ba? Kung sino ang nagsabi sa akin na dito ka nakatira? Si Angelo Reyes. Hindi ko maintindihan kung bakit sa ganyang klaseng tao ay buong puso ka pa ring sumusunod sa kanya. Kung alam ko lang na ganito ang gusto mo, bakit ko pa sinunod ang lahat ng sinabi mo 3 taon na ang nakalipas at hinayaan kang tratuhin ako na parang asong sunod-sunuran? Diretsuhin mo na. Magpalit ka. Kung gusto mong makuha ang order ko, dapat sundin mo ang lahat ng sasabihin ko ngayon. Magpalit ka, ate. Hindi ba't dati ay gustong-gusto mo na tawagin kitang ate? Christian de la Cruz. Magpalit ka. Christian de la Cruz. Palit. Tatlong taon. Si Christian de la Cruz, biglang nagbago ang ugali. At napakadelikado pa. Hindi na ako pwedeng magpatali sa kanya. Hinding-hindi ko siya hahayaan, makialam pa sa gulo ng pamilya ko. Anong klaseng palda ang napili mo? Ang ikli? Kami, mga kabataan, gusto namin ng ganito. Ate, wala kang pagpipilian. Bakit parang ganoon ka pa rin? Ate, hindi ba't paborito mo noon ang steak dito? Nagtrabaho ako at nag-ipon ng 1 buwan para lang makabili ng isa. Ikaw ang nagpapakain sa akin noon, ate. Ngayon, parang umiikot na ang gulong. Ate, nasa kamay nakita. Ginoong de la Cruz, ngayon, binabalik mo ang mga lumang issue sa akin. Dahil ba sa tingin mo noon, hindi ko iginalang ang iyong dangal. Kaya gusto mo akong paghigantihan at ipahiya? Panghihiya? Gusto kong ipakita sa'yo ang lalaking pinili mo, si Angelo Reyes, kung paano kanya sinaktan. Hindi ba niya alam na gusto kitang angkinin? Pero para lang mapaluguran ako, ipinadala ka pa rin niya sa akin. Ngayon, nakikipaglandian pa siya sa kaaway mo, sa publiko. Huwag ka nang tumingin. Ano? Nagsisisi ka na ba? Kung nagsisisi ka, Hindi ako nagsisisi. Alam ko na kung anong klaseng tao. Si Angelo Reyes, 3 taon na ang nakalipas. Hindi na kailangan ni Ginoong de la Cruz na paulit-ulit akong paalalahanan. kung ganoon, bakit ka pa rin niya kasama? May pinagdadaanan ka ba? Sabihin mo sa akin, matutulungan kita. Huwag kang ganyan. Sa ganyang paraan, iisipin ko lang na gusto mo ako. Hindi mo na kailangang hamunin ako. Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko rin ang totoo. Kung ganoon, Ginoong de la Cruz, dahil interesado ka, ikaw na lang ang mag-imbestiga. Ate, huwag ka nang magpakatatag sa harap ko. Patutulungan kitang iwanan si Angelo Reyes.
Basta't pumayag kang maging akin. Puwede. Sige. Pero kailangan mong pumirma ng kontrata sa Reyes. Sige. Pipirmahan ko? Basta huwag kang magsisi. Nasa bahay na ako. Umuwi ka na. Sino yon? Baliw. Sino yung lalaking kasama mo kanina? Ano ang relasyon mo sa kanya? Sino yung lalaking yan? At ano ang relasyon namin? Problema ko yon. Angelo, sobra ka nang nakikialam. Ikaw ang aking nobya. Hindi ba't natural lang na mag-alala ako sa'yo? Bukod pa rito, araw-araw kang kasama ni Ginoong de la Cruz. Naaalala mo pa pala na ako ang nobya mo? Kung gayon, bakit mo ako ginagamit bilang panlipunang kasangkapan? Anong masama sa pagiging panlipunang kasangkapan? Ipinagbili ka sa akin ng pamilya Garcia noon. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo na sana alam kung saan ka maglilingkod ngayon. Ngayon, hawak mo ang titulo ng magiging ginang ng pamilya Reyes. Nagtatamasa ng magandang trabaho at buhay. At naglakas loob ka pa rin kausapin ako ng ganyan? Sa tingin ko, gusto mong humanap ng mas mataas, di ba? Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa mo araw-araw kay Ginoong de la Cruz? O kung saan ka pumupunta? Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin inaakit ko siya? Kung aakitin ko siya, hindi ba't ikaw din ang nag-utos? Ibig mong sabihin, inakit ko siya? Kung sasabihin kong inakit ko siya, hindi ba't ikaw din ang nag-utos? Felicia, magtiis ka pa ng kaunti. Kung mapapasa iyo si Ginoong de la Cruz, para sa iyo at sa kumpanya, hindi ba't pareho kayong makikinabang? Angelo Reyes, huwag mong kalimutan na pagkasundoan natin noon na kapag natulungan kitang makamit ang kooperasyon sa pamilya de la Cruz, tayong dalawa ay tapos na ang ating usapan. Gusto mo pa ring maging patas sa akin? Talaga bang iniisip mong ang isang playboy na tulad ni Christian de la Cruz ay seseryosohin ka? Pinaglalaruan ka lang niya. Ginoong de la Cruz, gusto niyo po bang ihatid ko kayo sa ospital? Masyado kang madaldal. Sabihin mo sa kanila, pirmahan na ang kontrata sa pamilya Reyes bukas. Sige po. Felicia Garcia, ngayong nalutas ko na ang problema ng Reyes, mananatili ka pa ba kay Angelo Reyes? Hindi yan ang ugali mo. Ginoong Reyes, Ginoong Reyes. Pumasok ka nang hindi kumakatok? Kanina lang, may balita mula sa De La Cruz na pumayag silang makipagtulungan sa atin. Talaga? Siyempre, totoo. Si Ginoong de la Cruz mismo ang nagsabi sa akin na pumayag siyang makipagtulungan sa Reyes. Peli, ikaw talaga ang maaasahan. Itong si Felicia Garcia, isa lang siyang maliit na asistente. Bakit siya ang nakakuha ng pabor ni Ginoong de la Cruz? Angelo Reyes, nangako ka sa akin na kapag natulungan kitang makamit ang kooperasyon sa pamilya de la Cruz, tapos na ang ating usapan. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay magre-resign ako. Ang ibig kong sabihin, magre-resign ako. Ang utang sa'yo ng Garcia, nabayaran ko na lahat. Wala na akong utang sa'yo. Ate Felicia, bigla na lang bakit ka magre-resign? May iba ka na ba? Talaga nga. Ang maruming isip, marumi ang nakikita. May hangganan ng pag-iinarte mo. Felicia Garcia, pag-isipan mong mabuti. Kapag umalis ka sa Reyes Corporation, hindi ka na makakabalik ng ganoong kadali. Angelo Reyes, kahit pumayag ka man o hindi, aalis ako sa Reyes Corporation. Sige? Aalis ka, di ba? Umalis ka na ngayon. Sa wakas, may pagkakataon na ako para magsimula ng bagong buhay. Tumawag ka. Felicia Garcia, sa puntong ito, kailangan kong ipaalam sa'yo na kapag umalis ka sa Reyes Corporation, hindi ka mabubuhay sa syudad dagat.
Hindi ba't ikaw ang nobya ni Ginoong Reyes? Narinig kong mahusay kang mangakit. Bakit hindi ka na lang sumama sa akin? Ano sa tingin mo? Wala ka pang ang balahibo. Nagpapakabastos ka na. Akala mo ba'y isa akong batang babae na bagong salta? Kung wala si Ginoong Reyes, ano ka ba? Si Angelo Reyes ay mayroon pa ring aso na nangangagat na tulad mo. Sinabi ni Ginoong Reyes, basta't bumalik ka ng maayos sa Reyes, hindi ka na niya pakikialaman. Kung hindi ka susunod, gagawin naming mas masahol pa. Sa aso ang buhay mo sa syudad dagat. Uy, ayos ka lang ba? Habulin niyo. Pagkatapos mong pirmahan ang order ng Reyes, tumakbo ka na agad sa akin. Ginoong De La Cruz, huwag ka nang magbiro sa oras na ito. Dalian mo, ibigay mo ang babae sa likod mo at palalayain ko kayo. Kung hindi, mag-ingat ka, palalayasin ka ni Ginoong Reyes sa syudad dagat. Kailan pa naging si Angelo Reyes ang nasusunod sa siyudad dagat? Sino ka ba? Naglakas loob kang galawin ang babae ko? Ayaw mo nang mabuhay? Ginoong De La Cruz. Ginoong De La Cruz, bakit mo ako dinala sa kumpanya mo? Ate, masakit ang balikat ko. Umupo na kayong lahat. Ano? Sandali. Ate, mahilig ka pa rin sa high heels. Ate, namamagana ang mga paa mo. Huwag ka nang mag-high heels. Masakit ba? Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Malapit na akong matapos. Mas malala ang sugat mo kaysa sa akin. Huwag ka nang mag-risk ng ganyan sa susunod. Ate, ikaw ba? Ay naaawa sa akin? Ang relasyon natin ngayon ay transaksyonal lang. Huwag nating pag-usapan ang damdamin. Christian, wala na akong natitira, kundi kaunting dignidad na lang. Hayaan na nating lumipas ang nakaraan. Felicia, pumayag ka na maging babae ko. Ang pag-uusap tungkol sa damdamin ay hindi mo lang basta desisyon. Ginoong Reyes, si Felicia Garcia ay iniligtas ng isang lalaki. Felicia Garcia, hindi kita kayang disiplinahin, pero may makakagawa niyan sa iyo. Buksan ang pinto. Araw-araw kang dumarating. Wala ka bang katapusan? Sino ang araw-araw na dumarating? Aking mahal na anak, bakit hindi ka man lang ngumingiti kapag nakita mo ang iyong tatay? Anong ginagawa mo rito? Putol na ang ugnayan nating dalawa. Mas makapal ang dugo kaysa tubig? Talaga bang iniisip mong matatakasan mo ako? At saka, huwag mong laging awayin ang manugang ko. Kung hindi, ako bilang iyong tatay ay kailangang turuan ng maayos ang anak kong ito. Hindi mo ako kayang turuan. Lumabas ka.
Ako ang tatay mo, bilisan mo at humingi ng tawad kay binatang Ginoong Reyes at humingi ng pera para sa akin. Kung hindi, araw-araw akong uupo sa harap ng bahay mo para malaman ng lahat na bangkarote ako at kung gaano ka kawalang galang. Sa panahong iyon, ang iyong trabaho bilang disenyador at mga pangarap ay masisira lahat. Matagal nang nasira, 3 taon na ang nakalipas. Hindi ba? May dumarating? Hindi naman siguro siya mapapahamak? Anong tinatago mo? Mukhang hindi ako ang unang bisita ngayon. Sino pa ang dumating? Si Angelo Reyes ba? Maliban sa'yo, sino pa ang pupunta rito sa gabi? Walang ikalawang tao. Felicia Garcia? Tinuturing mo ba akong tanga? O ayaw mo nang lokohin ako? Bakit ganyan na lang ang natira mong pera? Ganoon ba kalaki ang gastos mo sa 3 taon? Baka naman, may binubuhay ka na namang ibang lalaki? Hindi pa ba sapat ang isang tulad mo? Paano pa ako mang-aasar ng ikalawa? Hindi pa ba sapat ang guluhin ka lang? Paano pa ako mangangahas na guluhin ang ikalawa? Noon dahil basta wala ka ng pera, kaya ka nakipaghiwalay sa akin? 3 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Wala. Ganoon pa rin ang pagmamatigas mo. Anong kailangan mo sa akin? Nabalitaan kong nag-resign ka? Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi. Ang mahalaga ay umalis ka sa Reyes. Gusto mo bang magtrabaho sa FE namin? Bilang aming punong disenyador? Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Magbigay ng ganoong kondisyon, ngayon ay pinapapunta pa niya ako para magtrabaho sa kumpanya niya? Huwag kang mag-isip ng sobra. Sa tingin ko lang, maganda ang iyong talento sa disenyo. Ang pagiging isang maliit na asistente ay medyo sayang. Pangalawa, kung pupunta ka sa FE namin, makakagawa ka para sa amin ng mas mataas na halaga. At maililigtas din ang iyong kapos na ipon. Sige. Akala ko tatanggi ka. Tulad ng sinabi mo, wala akong pera at trabaho ngayon. Ang FE ang pinakamahusay na kumpanya ng disenyo. Gusto ng lahat ng disenyador na pumunta doon. Bakit ko tatanggihan? Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ko isusuko ang pangarap ko dahil lang ikaw ang amo ng FE. Ano ang gusto niyang gawin? Disenyo ng libro. Bakit ka nagtatago? Wala. YC. Hindi ba ito ang pangalan ko? Ito ang regalo na ibibigay mo sa akin 3 taon na ang nakalipas. Sandali. Anong oras na? May meeting pa ako saglit. Maaga pa. Anong problema? Ang relo sa lalaki ay nagpapakita ng klase. Ang suot mo, parang sa elementarya. Nahihiya akong halikan ka.
Huwag mong maliitin ang relo ko. Ang unang magandang relo sa buhay mo, ako ang bibili para sa iyo. Sige, Anong pinagsasabi mo? Sino ang nagsabi sa'yo na galawin ang gamit ko? Lumabas ka. ibigay na ang mga regalo. Inaasahan ko yan. Ayusin mo na. Si Felicia Garcia ay opisyal na magsisimula sa FE sa Makalawa. Ginoong Reyes, sa marketing department, may ilang kliyente na nagmamadali kay Asistente Garcia para sa proposal. Sa tingin nyo, sasabihin ba natin ang totoo tungkol sa pag-alis ni Asistente Garcia? Anong sasabihin nating totoo? Si Felicia Garcia ay nagpapalipas lang ng galit at babalik kapag nagsawa na. Walang problema. Pero narinig ko na si Asistente Garcia ay Kilalang kilala ko siya. Kapag nakaranas siya ng hirap sa labas, tiyak na babalik siya ng kusa. pero umalis na si Asistente Garcia. Ang pinakamahalaga ngayon ay masiguro natin ang deal kay Ginoong De La Cruz. Ako, si Angelo Reyes, nang wala si Felicia Garcia, hindi ko na ba kaya? Ako mismo ang haharap sa deal na ito. Dahil nakatakas ka na sa kuko ni Angelo Reyes, ako na ang bahala sa kanya para sa iyo. Binatang Ginoong De La Cruz, paumanhin, nahuli ako. Ayos lang. Mabuti na abala si Ginoong Reyes. Mas mainam kung wala siyang oras hanapin si Felicia Garcia. Binatang Ginoong De La Cruz, narito ako ngayon para kumpirmahin sa inyo ang pag-upgrade natin mula sa short-term order patungo sa long-term order. Maliit na bagay lang yan. Narito ako ngayon para malaman ang isang malaking bagay. Si Felicia Garcia, 3 taon na ang nakalipas. Ano ang nais itanong ni Binatang Ginoong De La Cruz? Sasabihin ko ang lahat. Ibinigay sa kanya. Ang dami mong alam. Pangmatagalang order? Asa ka pa? Ginoong De La Cruz, walang ganang kumain ka dahil sa kanya? Kahit pa umalis ka sa pamilya De La Cruz at nagtayo ng sarili mong kumpanya, bakit hindi mo sabihin sa kanya na ang pagtatayo mo ng kumpanya ay para sa... Hello? Binibining Garcia? Lasing si Ginoong De La Cruz. May kailangan akong asikasuhin. Dali, pumunta ka rito para alagaan siya. Binibining Garcia. Oo. Kung mas matagal ka pa, hindi na siya magtatagal. Panaginip ba ito? Nasa panaginip ko ka na naman. Sabihin mo sa akin, ano ba ang gusto mo sa kanya? Gusto mo ba na matanda na siya? O gusto mo na mahilig siyang manloko? Ano ba ang kulang ko kumpara sa kanya? Gaga, hindi ka naman kailanman nagkulang sa kanya. Yung kagabi? Kagabi, wala tayong ginawa.
Talaga? Hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan pa ako. Panaginip lang ba talaga yon? Nandito lang ako sa baba. Huwag mo akong hintayin mamaya. Bakit? Gusto mo akong iwasan? Paano pa natin maiiwasan yan? Ang amoy mo, pareho sa shampoo ko. Kahit sino ang makaamoy, malalaman nilang tayong dalawa ay magkasama kagabi. Sino ang magiging kasing pervert mo? Para amuyin pa ang buhok ko? Ang iyong puso at ang relo, isa-isa kong babawiin. Huminto muna kayo. Magandang araw, Ginoong de la Cruz. Siya ang bago kong punong disenyador ng pananamit. Mula ngayon, magiging magkatrabaho. Na kayo, mag-ugnayan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Felicia Garcia. Sana gabayan ninyo ako, mga senior. Hindi ako sang-ayon. Isang disenyador. Nakasuot ng lumang disenyo mula sa ang pamilya Noble. 3 taon na ang nakalipas. Hindi sumusunod sa uso? Anong klaseng disenyador yan? Lumang disenyo? Gusto mo ba? Gusto ko. Pero hindi ba medyo mahal? Ang damit ay nagbibigay dangal. Kapag kasama mo ako, dapat presentable ka. Hinding-hindi ko hahayaan na magsuot ka ng luma. Teka lang, kung marumihan ang bagong damit, hubarin mo muna bago mo ako halikan. Anong masama kung luma ang suot ko? Mas maganda pa rin yan kaysa sa peke mo, di ba? Ang paggalang sa orihinal ay ang pinakapangunahing profesional na etika ng bawat disenyador. Maaari ko bang itanong, sa anong karapatan mo ako dinidiktahan? Ginoong de la Cruz, hinahanap mo ako? Tawagin mo akong Ginoong de la Cruz. Anong arte yan? Kanina sa silid pulungan, pinahiya mo ang empleyado ko. Masaya ka ba? Ayaw kong apihin. Ayaw mong apihin, pero sumasama ka pa rin kay Angelo Reyes? Felicia? Gusto mo bang bumalik sa akin? Hindi ito transaksyon o kooperasyon. Magkasama ulit tayo, pwede ba? Ate Serena, ang Felicia Garcia na tinik sa mata mo ay pumunta rito sa akin. Pakisaway mo nga siya. Angelo, naka-empleyo na siya sa FE. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Natatakot lang akong mabunyag ang lihim ng pamilya Reyes. Tatawagan ko siya ngayon din. Ang tagal na niyang absent. Kaya sige, pagalitan mo siya. Siya? Naglakas loob siyang i-block ka. Felicia Garcia, Angelo, huwag kang magalit. Hindi siya sumusunod. Marami akong paraan para pasunurin siya. Ipaubaya mo sa akin. 3 taon na ang nakalipas. Nang malugi ka, niligtas ka ni Angelo Reyes. Ngayon, inagaw ko si Angelo Reyes. At ililigtas ka pa rin ni Christian de la Cruz? Felicia Garcia, hindi ako naniniwala na palagi kang ganyan kaswerte. Magkabalikan na tayo. Okay? Ang gabi na, hindi ka pa umuuwi. Hinihintay mo ba ako? Kamakailan? Yung matandang lalaki? Ginugulo ka pa ba? Maraming nangungulit sa akin kamakailan. Ikaw ba ang tinutukoy mo? O sino? Ang tanong ko noong nakaraan, hindi mo pa ako sinasagot.
Maghintay ka lang. 3 taon na ang nakalipas. Kasalanan ko na iniwan kita. Ngayon, ako ang unang magtatapat sa'yo. Gaano katagal? Ate, ito ang binili ko para sa'yo gamit ang sweldo ko sa unang buwan ng part-time job ko. Kapag kumita na ako ng mas marami, bibilihan kita ng mas maganda at mas mahusay. Hindi mo naman ako nakalimutan. Christian. May oras ka ba sa weekend? Oo. Ate, ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang nararamdaman ko. Hoy, Christian, bilisan mo. Pumunta ka sa karaniwang lugar para hanapin ako. Kung hindi, may masamang mangyayari. balik! Salamat, Hello? Feli, nakita ko lang si Christian na may kasamang ibang babae. Sige, alam ko na. Ayos lang. Pasensya na po. May biglang nangyari sa kaibigan ko, kaya hindi na siya makakapunta. Pakialis na lang po ito lahat. Welcome po sa susunod na pagbisita. Isa na naman na pinaghintay ng boyfriend. Christian, binigyan na kita ng pagkakataon. Tatay, dahan-dahan lang po. Isa na namang walang responsibilidad na tatay. Tatay, dahan-dahan lang. Isa na namang irresponsableng tatay. Si Christian Dela Cruz. Anak niya yan. Batang Feli, sinasabi ko sa'yo, hindi mapagkakatiwalaan ang lalaki. Si Angelo Reyes ay isang basura. Si Christian Dela Cruz, hindi rin maganda. Tayong mga strong woman, dapat mag-focus sa career. Batang Feli, samahan kitang uminom. Huwag na tayong mag-alala sa mga basura. Kung hindi talaga kaya, tawagan na lang natin ang basurang yan, tanungin kung single ba talaga siya, at kung ano ba talaga ang ibig sabihin niya sa'yo. Basura. Single ka ba talaga? Naliligo siya. Pagkatapos niya maligo, papatawagan ko siya sa'yo. Imposible. Dinala niya ang babaeng yon sa bahay at naliligo pa sila. Wala akong pakialam kung amo siya, kailangan ko siyang turuan ng leksyon ngayon. Hayaan mo na, Ayan. Kami ng lalaking yon, dapat nagtapos na 3 taon na ang nakalipas. Hindi na rin ako dapat umasa sa kanya. Mula ngayon, magkanya-kanya na lang tayo. Ang numerong tinawagan mo ay tumutunog. Pakitawag na lang muli. Tatay, Miel, ilang beses ko nang sinabi, Tito ang itawag mo, huwag kang tumawag ng tatay. Sige na, nak. Nasaan si Bea?
Christian, ang tagal na. Bakit hindi ko pa rin nakikita ang iyong minamahal? Anong pakialam mo? Sa tingin ko, kung walang pagbabago, tayo ang dapat na pinakamalapit sa isa't isa sa mundo. Ano, hindi pa ba ako pwedeng magtanong tungkol sa personal mong buhay? Kung ganoon, nasaan ka 10 taon na ang nakalipas? Iniwan mo ako sa labas para bahala ka na. Kung hindi namatay si kuya sa aksidente, maaalala niyo ba ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kahapon? Pagkatapos ng trabaho, kailangan bang sagutin ang tawag sa trabaho? O gusto ni Ginoong De La Cruz na ako ay mag-overtime para kausapin ka? Kasalanan ko kahapon. Ate, pasensya na. Mukhang wala siyang balak magpaliwanag sa akin. Sa weekend, pwede ba kitang sunduin? Pasensya na. Sa weekend, may appointment ako sa aking asistente para makipag-usap sa isang kliyente, kaya hindi kita masasamahan. Ate, hindi na ako muling mawawala. Sarili mong problema yan. Ginoong De La Cruz, pakiusap. Umalis ka sa daan, may late na ako sa trabaho. Felicia Garcia, pwede bang huwag na tayong mag-away? Magandang araw. Hello? Hello? Pwede ko bang malaman kung anong mesa ang nireserve ng babae kanina? Ginoo, ang nireserve ng babae kanina ay sa balkonahe sa ikalawang palapag. Pwede mo bang palitan ang kanyang upuan sa tabi ng bintana? Hindi po iyon maginhawa. Sapat na ba ito? Sapat na. Nakatatandang kasamahan, pinaghintay kita. Pasensya na, wala nang bakanting upuan sa balkonahe. Batang kasamahan, Dito lang natin ito maiaayos, pagtiyagaan mo na lang. matagal na tayong hindi nagkita, kaya medyo nagkahiwalay na tayo. Hindi. Nakatatandang kasamahan, ikaw ngayon ang aking malaking kliyente, kaya iba na ang iyong posisyon. Nakatatandang kasamahan, tingnan mo ito. Ito ang aking unang draft ng disenyo. Tingnan mo kung ang direksyon ay may problema. Nakatatandang kasamahan, pakitingnan ito. Ito ang aking unang draft ng disenyo. Pakitingnan kung tama ba ang direksyon o kung may problema. Bakit ba laging nakabuntot ang taong yan? Ginoong De La Cruz, ano na po tayo ngayon? Maghintay kayo. Ang empleyado ko ay nasa loob at may kausap sa negosyo. May responsibilidad akong protektahan ng kanyang kaligtasan. Amo, hindi naman po kayo ang tinatanong ko. Ang daldal mo, Batang kasamahan, kailangan kong sabihin, ikaw ang pinakamatalinong disenyador na nakita ko? Talaga. Nakatatandang kasamahan, masyado ka namang mapagpuri. Kaya tayo, Salamat, nakatatandang kasamahan. Masaya ang pakikipagtulungan. batang kasamahan, may libre ka ba sa weekend? Paano kung manood tayo ng sculpture exhibition? Ito ang tour ng paborito mong eskultor. Interesado ka ba? Nakatatandang kasamahan. Bitawan mo muna. Christian De La Cruz. Anong ginagawa mo? Nakatatandang kasamahan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Felicia Garcia. Tinasamantala ka niya. Anong karapatan mong pakialaman ako? Kaya, sasamahan mo pa rin siya sa weekend? Kaya sasamahan mo pa rin siya ngayong weekend? Bitawan mo siya. Pinapayuhan kitang lumayo sa kanya?
Kung hindi, ang buong pamilya Lim ninyo ay magbabayad dahil sa pagiging padalos-dalos mo ngayon. Bitawan mo. Nakita mo ba? Ito ang lalaking pinili mo. Lahat sila ay pareho. Maliban sa akin, lahat sila ay bibiguin ka lang. Wala kang pakialam. Mabuti. Ngayon may kinalaman na ito sa akin. Ikaw na babaeng may nobyo, hindi lang si Ginoong de la Cruz ang nilalandi mo, ngayon ay nakikipag-ugnayan ka pa sa ibang lalaki sa labas. Ikaw na babaeng hindi tapat? Tingnan natin kung sino ang gugustuhin sa iyo. Ang babaeng ito ay talagang naging mailap. Naglakas loob siyang lokohin ako. Gamitin ang lahat ng resources ng Reyes para pahirapan siya. Tiyak na babalik siya sa Reyes at hihingi ng tawad sa akin. Ang Felicia Garcia na ito ay talagang bulag. Naglakas loob siyang lokohin ka. Tutulungan kitang ilabas ang galit na ito. Ipaliwanag mo, bakit ang disenyo na in-upload mo kagabi ay napakapareho sa disenyo sa database ng Reyes? Felicia Garcia, nagnanakaw ng mga bagay mula sa kumpanya. Ng nobyo niya para sa sarili niyang kapakinabangan. Bakit ganyan ang ugali mo na hindi nagbabago? Bakit ganyan ka pa rin? Kung sino ang nag-akusa, siya ang magpatunay. Sabi mo nagnakaw ako ng disenyo mula sa database ng Reyes? Nasaan ang ebidensya? Dati kang empleyado ng Reyes. Lahat ng disenyo na ginawa mo habang nagtatrabaho ka ay pag-aari ng Reyes. Kaya ikaw ang nagnakaw. Lohi kang baluktot? Nakakatawa. Basta may silbi, ayos na. Felicia Garcia, ang pagkakakaw mo ng disenyo ng Reyes ay tiyak na. Mabuti na lang at si Ginoong Reyes ay may kabutihan. Basta bumalik ka sa Reyes, maaari naming bawiin ang aming reklamo laban sa iyo. Pero hindi ito ang disenyo na ginawa ko habang nasa Reyes ako. Pero sinuri ko ang lahat ng iyong orihinal na disenyo mula nang pumasok ka sa FE at wala akong nakitang bakas ng gawain ito. Hanggat hindi mo malinis ang pangalan mo sa nakaw na gawa, hindi ka nagagamitin ni Ginoong de la Cruz. Kailangan mong bumalik sa akin bilang pinakamababang asistente. Ano? Wala kang masabi? Kung hindi mo ito ginawa sa Reyes, kailan mo naman? Ito natapos? Hindi mo siguro sasabihin. Sa bahay mo ano? Sino ang makapagpapatunay? Para sa iyo? Nandito ka na sa bahay ko? Ano na tayo ngayon? Amo, kung hindi ka tutulong, ayos lang, pero huwag kang magsalita ng ganyan habang nagtatrabaho tayo. Nakakasira ng mood? Kung gayon, bakit hindi na lang ako gumawa ng hindi nakakasira ng mood? Sa laban na ito, tiyak na mananalo ako sa iyo. Sa bahay ko nga ito ginawa, pero Noong gabing iyon, sabay naming ginawa at mapapatunayan ko. Ito ay noong gabing iyon na sabay nating iginuhit. Mapapatunayan ko. Ano? Hindi ko lang inakala na ang isang simpleng disenyo ay pinagnanasaan sa labas ng kumpanya at may daga rin. Kaloob na nakatitig dito. Ginoong de la Cruz. Si Serena Santos ang pumilit sa akin. Huwag niyo po akong tanggalin. Kaya pala, ang lalaking kasama ni Felicia Garcia sa kapihan ay si Ginoong de la Cruz. Kung mapapasunod ko si Bea de la Cruz. Hindi ba't madali lang? Alisin si Felicia Garcia? Ikaw si Ate Bea, tama? Gusto kong ipakita sa iyo ang isang litrato. Ito ang aksidente kong nakita noong araw na iyon. Si Ginoong de la Cruz ay kasama ang isang babaeng hindi tapat. Kaya ano? Hindi ba, Ate Bea? Nag-aalala para kay Ginoong de la Cruz? May punto ka. Hindi mo basta-basta matatawag na ate. At saka, ang mga bagay sa aming pamilya ay walang kinalaman sa'yo na isang tagalabas. Ikaw ang bagong empleyado ng FE. siya ang babae sa tawag ni Christian de la Cruz na iyon. Kumusta? Ako si Felicia Garcia, ang bagong disenyador sa FE.
Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Bea de la Cruz ng De la Cruz Corporation. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako sa sarili kong kumpanya para makilala si Disenyador Garcia. Bakit? Tapos ka na ba? Christian de la Cruz. Hindi ka ba natatakot na malalaman ng matandang hukluban? At paalisin ka sa De la Cruz Corporation? Tingnan natin kung may kakayahan siya. Sige. Mas mapapakinabangan ko. Binabalaan kita. Huwag ka nang magpakita sa kanya. Hindi ko inakala na ang pamilya de la Cruz ay magkakaroon ng isang tulad mong baliw sa pag-ibig. Ilang taon na ang nakalipas, pero hindi mo pa rin makalimutan. Sa tingin ko ngayon, hindi ka na niya gusto. Tumahimik ka. Nandito ba siya ngayon para ipahayag ang pagmamay-ari niya? Ate, ang tagal na. Dapat humupa na ang galit mo. Christian de la Cruz, anong ginagawa mo? Ang hirap mong hanapin. Ayoko nang mawala ka ulit. Magiging maayos tayo, di ba? Ang dami mong mabubuting ate. Hindi mo ako kailangan. Ayoko na sa'yo, pero may iba namang gugustuhin ka. Marami ka namang iba. Ayoko na sa'yo. May iba pa namang gugusto sa'yo. Ikaw lang palagi ang meron ako. Ikaw lang ang gusto ko. Christian, maghiwalay na tayo ng maayos. Hanggang dito na lang tayo. Anong sabi mo? Sabi ko, ayoko nang makipag-ugnayan pa sa'yo. May pamilya ka na. Hanggang dito na lang tayo. Tama na. May anak ka pa. Anong anak? Hindi ko inakala na hindi ka lang isang manloloko, kundi isa ring manlolokong ama. Iniwan mo ang napaka-cute mong anak na babae at lumalabas ka pa para magsaya. Tatay, Sandali lang. Huwag kang sumigaw. Sa susunod, hindi na kita bibigyan ng baon. Tito, nagkamali ako. Tito, Tito. Tito, sorry po. Tito, Tito. Tito, nasaan si Bea de la Cruz? Nasaan si Bea de la Cruz? Tito, hinahanap mo si Mama. May kailangan ka po ba? Wala lang. Sa susunod, si Tito. At si Tita ay bibisita sa iyo. Hindi ka nagalit, di ba? Sino yang tita? Sino pa ba kundi ikaw? Ate, ngayon naniniwala ka na sa akin, di ba? Ate. Panaginip ba ito? Gising ka na. Felicia Garcia, buksan mo ang pinto. Alam kong nasa loob ka. Sandali lang. Paghintayin mo siya. Felicia Garcia, wag mo akong pilitin. Kaya pala, matanda na, mahina na. Christian, anong ikinagagalak mo? Si Felicia Garcia ay nobya ko pa rin. Alam ba ng pamilya de la Cruz na may kerida ka sa labas?
Ikaw, Hindi pa kayo kasal. Ang hindi minamahal ang tunay na kerida. talaga bang kilala mo ang babaeng nasa iyong bisig? Ang pamilya De La Cruz ay hinding-hindi papayagan siyang makasal sa kanila. Felicia, ayos ka lang ba? Ayos lang. Binibining Garcia. Ituring mong sarili mong bahay. Huwag kang mahiya. Sige. Christian, kailan mo balak bumalik at pamunuan ng De La Cruz? Hindi ako babalik. Dahil ba sa babaeng iyon? Alam mo ang mga paraan ng matanda. Gagawin niya ang lahat para pahirapan ka. Bukod pa rito, ang maliit na syudad dagat na ito ay hindi angkop para sa iyong pag-unlad. Felicia, Pasensya na. Noong huli tayong nagkita, naalala ko, si Binibining Garcia ay isang disenyador ng damit, tama ba? Opo, Felicia na lang ang itawag ninyo sa akin. Sa susunod, sasama ka ba sa kapatid ko pabalik sa Syudad Ilog? Sa hinaharap, sasama ka ba sa kapatid ko pabalik sa Syudad Ilog? Ate Bea, may sarili akong plano sa buhay. Patuloy akong nagsisikap na maging isang mahusay na disenyador ng damit. Paano kung tutol ako sa inyong dalawa? Bea, Ate Bea, bata ba si Christian De La Cruz? Kailangan pa ba ng pahintulot? Ng pamilya para umibig? Kung ganoon, sobrang kalokohan naman ng pamilya De La Cruz. Ang matigas ng ulo nilang dalawa. Magkapareho. Bea, huwag kang sumobra. Ate Bea, ito ba ang dowry ko? Ito ang baon na bigay sa iyo ni ate. Salamat, Ate Bea. May regalo rin ako para sa iyo. Ito ang gawa ko sa nakaraang competition na nanalo ng unang pwesto. Sa tingin ko bagay na bagay sa iyo ito. Ang ganda ng Shangyun siya na ito. Ang galing ng disenyo. Swerte mo naman, bata ka. Felicia, maging tayo na. May inihanda rin akong sorpresa para sa iyo. Ilang sorpresa pa ba ang hindi mo sinasabi sa akin? Ate, ang bilis ng tibok ng puso mo. Hindi ka pa pwedeng huwag umuwi ngayong gabi? Ikaw ba si Batang Christian? Uuwi lang naman ako. Hindi ba ito ang unang beses na maghihiwalay tayo simula nang maging akin ka? May takot ako sa pag-iwan. Kung gayon, gusto mo bang pumasok at uminom ng tsaa?
Ang kwartong ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga draft na to. Ang pakay nila ay ang mga draft ko para sa kompetisyon sa susunod na linggo. Malinaw ang kanilang layunin. Angelo, lahat ng design drafts ni Felicia Garcia ay narito na. Pero, isinugal natin ang lahat sa kanya. Hindi ba't medyo mapanganib yon? Ikaw, magtiwala ka lang at gawin mo. Ang talento ni Felicia Garcia ay walang kapares. Hindi ito ang gagamitin, kundi ang iginuhit mo, ang mga design drafts na yon. Serena, sinusuportahan kita. Mas maganda kung manalo sa kompetisyon, pero kung hindi manalo, sisirain pa rin natin si Felicia Garcia. Ang mga bagay ko, kahit hindi ko gusto, walang karapatang kunin ng iba. Siya ba si Disenyador Santos? Ang ganda niya. Boyfriend mo ba siya? Si Disenyador Santos at ang boyfriend niya, ang sweet talaga nila. Hintayin na lang kita doon. Kahit sa lounge, siya pa mismo ang naghahatid. Oo nga. Balita ko, si Disenyador Santos ang mananalo ng una ngayon. Talaga? Salamat sa inyong papuri. Ako rin ay natututo sa inyo para sabay-sabay tayong umunlad. Ate Felicia, bakit ka nandito? Hindi mo man lang sinabi agad. Para sana pinasama na kita kay Angelo para nakapag-usap pa tayo sa daan. Ikaw, hindi mo ba nakita na kinakausap ka ni Disenyador Santos? Ang bastos mo. Ayos lang. Kilala ko si Ate Felicia. Pagod lang siya. Felicia Garcia, sisiguraduhin kong sirang-sira ka. Mga disenyador, naibigay na ang inyong mga disenyo sa ating mga huradong guro. Pagkatapos ng paunang pagsusuri, maaari na kayong gumawa ng inyong mga damit batay sa inyong orihinal na disenyo. Ate Felicia, sino sa tingin mo ang mananalo sa atin? Hindi ba pwedeng iba? Maging mas kumpiyansa ka. Baka isa sa atin ang manalo. May problema ang dalawang gawain ito. Ang kontestanteng numero 0102, pakisaka sa entablado. Ang dalawang disenyo na ito ay may hinalang pandaraya at plagiarism. Plagiarism? Ang dalawang manuskrito ay may pinaghihinalaang pandaraya. Mga guro, pakipaliwanag. Ang Hacienda Rosas na ito ay iginuhit ko noong nakaraang linggo. Mayroon akong draft para patunayan ito. Ito ang aking patunay at wala na akong ibang sasabihin. Hinihiling ko sa isa pang disenyador na patunayan ang kanyang kawalang sala. Hindi ako nagnakaw. Ang plagiarism ba ay ganoon nakalaganap? Naku po, para bang ayaw niyang makasama sa industriya ng disenyo. Pero ang Disenyador Santos natin ay napakabait. Kahit halata na ang pandaraya ay hindi pa rin niya sinisisi. Bumalik ka na. Mag-ayos ka na. Kakain na tayo ng hapunan. Isip bata. Gaano ka nakatanda? Bumibili pa rin ng pink? Ito ang ginawa ko para sa iyo. Ang paborito mong hipon. Tikman mo na. Hindi masama. Karapat dapat purihin. Ate, palagi kitang paniniwalaan. Natural, may paraan ako. Para mapayuko sila at umamin sa pagkakamali. Felicia Garcia,
Alam kong mahal mo pa rin ako. Nalinlang ka lang ni Christian de la Cruz. Nalinlang? Ilang taon akong nasa tabi mo, minamaliit at inuutusan. Ngayon, nasa tabi ako ni Christian de la Cruz at nabubuhay ng kasiya siya. Naiintindihan ko pa rin ang pagkakaibang iyan. Teka lang, kasiya siya? Tulad ngayon, puno ng eskandalo at hindi makalabas ng bahay? Hindi ba dahil sa inyo iyan? Kami? Kung sasabihin kong ang lahat ng ito ay may masamang balak si Christian de la Cruz? Nasa harap na ang katotohanan, gusto nyo pa ring isisi kay Christian de la Cruz? Ngayon, ako ay nag-iisa, ano pa ang gusto niya sa akin? Gusto ka lang niya dahil isa kang laruan na madaling paglaruan? Felicia Garcia, sa pagkakataong ito, ipapaibig kita sa akin. At pagkatapos ay ipaparanas ko sa iyo ang sakit ng pag-iwan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon? Ganap mo na siyang mahal. Kaya, ano ang susunod na haharapin mo? Hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba? Imposible. Talagang imposible. Kung gayon, subukan mo ang sinabi ko. May tinatago ba talaga siya sa iyo? May mukha pa siyang pumunta rito? Dati, napahiya siya ng husto. Siguro, nandito siya para magmakaawa kay Ginoong de la Cruz para bigyan siya ng isang beses na pagkakataon. Sayang, hindi siya kakausapin ni Ginoong de la Cruz. Mag-overtime ka ngayon, ginawan kita ng baon. Sige, Sige, ilalagay ko sa front desk. Taglit, kunin mo kapag may oras ka. Mag-ingat ka. sige. Bababa ako, saglit para kunin. Siguradong darating siya. Wala naman pala siya sa opisina. Bakit niya ako niloloko? Ate, bakit hindi ka pa umuwi? Gaano ka nakatagal naghihintay? Mula nang lokohin mo ako na nag-overtime ka sa opisina, dito na ako. Huwag ka nang kumain. Malamig na ang pagkain. Ate, maniwala ka sa akin. Kapag naayos na ang lahat, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kung gayon, subukan mo ang sinabi ko. May tinatago ba talaga siya sa iyo? Ate, Maghiwalay na tayo. kahit ano ay kaya kong ibigay sa iyo. Pero ito lang ang hindi. Hindi mo na ako pwedeng iwan ulit. Ang mabuhay sa panlilin lang araw-araw ay talagang walang saysay. Christian, ayoko nang mahalin ka. Talaga nga, ang makipag-date sa kapatid na lalaki ay problema. Felicia, iniwan mo na naman ako. Ikaw ang laging pinakamabilis magdesisyon. Ate, magalit ka sa akin, pero huwag kang magpapagutom. Nag-aalala ka sa tiyan ko, pero hindi mo sinasagot ang tanong ko. Christian, wag na nating pag-usapan kung ano ang itinago mo sa akin. Pwede bang huwag ka nang magpanggap? Mamaya, ipaliwanag ko sa iyo ng malinaw. Nag-order ako ng pagkain para sa iyo. Kumain ka. Lumipat na ako mula sa bahay. Hindi ko na kailangan ng limos mo. Unit 87, Eileen Apartments. Buksan mo ang pinto. Delivery. Christian, manyak ka. Ate, ikaw na ang nang iwan sa akin isang beses? Kaya, natural lang na maging maingat ako.
Mas mabuti kung kukunin mo na ang pagkain. Kung hindi, kapag dinala ko sa iyo ang pagkain, alam mo ang mangyayari. Sumakay ka? Kung gusto mong buhatin kita, sabihin mo lang. Hindi ba sumasakit ang mga paa mo sa tagal ng lakad? Bibilang ako ng 3 numero. Kung hindi ka pa rin sasagot, hahalikan na kita. 3, 2. Salamat, Ginoong De La Cruz. Ayos na ayos ako ngayon. Walang puso. Ikaw ang magpahid. Bumaba ka. Ate, ang almusal sa mesa ay pinuntahan ko pa para bilhin para sa'yo. Siguraduhin mong ubusin. Christian De La Cruz, kung ayaw mong maging kapatid, kailangan mo bang umasta ng ganyan? Ano pa ba ang tinatago mo sa akin? Gusto kong masuka sa tuwing kinakausap kita. Umalis ka. Sino ka? Ikaw ba? Yung nag-iwan sa anak ko? Kayo po ba ang ama ni Christian De La Cruz? Oo, ako ang ama niya. Ako rin ang pangulo. Ng De La Cruz, nabalitaan ko. Nanasangkot ka sa ilang gulo. Sapat na ang perang ito para maging komportable ang buhay mo habang buhay. Isa lang ang hiling ko. Iwanan mo ang anak ko. Bakit hindi ka na lang umupo at kumain ng almusal? Ito ang pinuntahan pa ng anak mo para bilhin para sa akin kaninang umaga. Tingnan mo nang mabuti, hindi ako ang hadlang sa kanya, siya ang nagkulong sa akin. Ikaw, anong klaseng paningin yan? Ni Christian De La Cruz? Maraming dalagita ang ipinakilala ko sa kanya, pero ayaw niya. Ikaw na mas matanda sa kanya. Nang ilang taon ang pinili niya. Kahit pa para sa iyo, tinalikuran niya ang mana ng Lu. Ito ba ang matagal mo nang ayaw sabihin? Christian, tanga ka ba? Bata pa si Christian, wala pa siyang alam. Ako na ang magdedesisyon para sa kanya. Basta matulungan mo akong iwan si Christian. Pangako, hindi ko na siya guguluhin. Sige. Teka! Hindi mo pwedeng pakialaman ng tao ko. Christian, ibaba mo ako. Walang ayos. Ibaba mo ako. Inihanda ko para sa'yo ang award gown para ngayon. Mamaya, isuot mo. Ngayon, ako ay puno ng eskandalo. Paano pa ako magiging karapat-dapat sa award ceremony? Christian, wag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. Kung hindi mo alam kung paano magmahal, magpakatotoo ka na lang at tanggapin ang pagmamahal ko. Nagpakita si binatang Ginoong De La Cruz na nakayakap sa mangungopyang iyon. Naglakas loob pa siyang pumunta rito para tanggapin ang parangal. Paano siya nakapasok sa kumpanyang FE? At nanalo pa? Ito ay isang dayaan. Ikaw! Ang sarili kong problema.
Ako mismo ang dapat magresolba, di ba? Binibining Garcia, sa pagkuha ng kampyonato ngayon, hindi ka ba nahihiya? Nahihiya? Wala akong narinig na ang pangungopya ay nanalo ng kampeonato. Narito ako ngayon para tanggapin ang parangal, para lang iparamdam sa mga natalo sa akin at nagpakalat ng chismis na nangopya ako, ang kahihiyan. Ang mangungopya ay kaya pa rin maging ganito kayabang? May dayaan ba rito? Maaari ba nating sabihin na ang mga disenyador ng kumpanyang FE ay hindi umiiwas sa pangungopya at sinusuportahan pa ito? Alam nyo bang illegal ang pagkakalat ng chismis? Handa na ba kayo ngayong gabi makatanggap ng legal na sulat? Kung handa na kayo, magsalita kayo ng malaya. Kung hindi, ako bilang kinatawan ng FE ay may karapatang idemanda. Kayong lahat. Kinakatawan ko ang FE. Inilalaan ko ang karapatang kasuhan kayong lahat. Isang maliit na fashion design competition, paano nakahatak ng ganitong puno? Baka naman si Ginoong De La Cruz ay nandito para sa isang tao sa kompetisyon? Sa tingin ko, posible para kay Disenyador Santos. Walang galang. Nakita mo na ang matanda, hindi ka man lang bumati. Magandang araw po, Tito De La Cruz. Ikaw na babae, anong mukha mo pang tumayo rito? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng disenyador na nagnanakaw ng ideya. Hindi lang nagnanakaw. Pati ugali may problema. Huwag kang sumobra. Sinasabi ko sa iyo, si Felicia ay hindi ganoong tao. Hindi mo siya naiintindihan. Sa buong buhay mo, ang gusto mo lang ay ang mga taong may pakinabang sa iyo. Haka-haka lang ang pinaniniwalaan mo. Dismiss lang. Mula pagkabata, bukod dito, ano pa ang alam mo? Christian De La Cruz. Parang iba ka na talaga, hindi na tulad ng nakilala ko noon. Binatang Ginoong De La Cruz, bakit mo kailangang makipagtalo sa iyong ama para sa ganitong uri ng babae? Una, nobya ni Angelo Reyes. Ngayon naman, kasintahan ni Binatang Ginoong De La Cruz. Ang isang inosenteng tulad ko, hindi ko kayang isipin. Kung sino ang kasama ko ay pribado kong bagay. Paano? Makakaapekto ba yan sa aking disenyo? Ang pribadong buhay niya ay hindi ko kontrolado. Ngunit bilang isang kalahok, humihiling ako na alisin ang pagiging kampeon ni Felicia Garcia. Ang isang taong may masamang pag-uugali tulad niya ay dapat permanenteng maban sa kompetisyon. Tama. Ang isang malaking kompetisyon sa disenyo tulad nito ay naghahangad ng pagiging patas at katarungan. Tama ang sinabi mo. Ang isang plagiarist ay talagang kahiya-hiya sa aming industriya ng disenyo. Sama-sama nating boycottin si Felicia Garcia. Ngayong nangyari na ito, tiyak na ang iyong pagkatalo. Kung handa kang magpakumbaba at humingi ng tawad sa akin, baka sakaling matulungan pa kita. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang ibig sabihin ng baliktarin. Angelo Reyes, Serena Santos, kayong dalawa ay dapat nakalock. Huwag na huwag kayong manira ng iba. Magkasama na kayo habang buhay. Huwag na kayong manakit ng iba. Felicia, malapit na ang katapusan mo. Anong silbi ng pagmamatigas mo? Kapag sirang-sira ka na ngayon, tingnan natin kung ano pa ang ipaglalaban mo sa akin. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Imposibleng papasukin ang ganyang tao sa bahay. Tatay, ano man ang isipin mo, hindi ko bibitawan ang kamay niya. Kung makakapasok ba siya sa pamilya De La Cruz, hindi ko alam. Pero siguradong papasok ako sa pamilya Garcia niya. Gusto mo pa bang bumalik at magmana ng negosyo ng pamilya? Tungkol sa pagmamana ng negosyo ng pamilya, gagamitin ko ang aking kakayahan para kumbinsihin ka. Ayoko nang marinig ang mga ito. Kung gusto mo pa rin umuwi at kinikilala mo pa rin akong tatay mo, agad mong putulin ang koneksyon sa kanya, bumalik para sa isang arranged marriage. Kung hindi, wala nang pag-uusapan. Nakita mo na, Felicia? Sinabi ko na sa iyo, imposibleng kilalanin ka ng pamilya De La Cruz. Tingnan natin kung yuyuko ka ngayon. Binibining Garcia, lahat ay kinukondena ka ngayon tungkol sa issue ng plagiarism na ito. Kung totoo ang sinabi ni Binibining Santos, kung gayon, ikinalulungkot ko. Kami ay wala na magagawa kundi kanselahin ang iyong pagiging kampeyon at pakiusap. Umalis ka sa lugar. Felicia, ang kampeon ngayon ay tiyak na akin. Tapos na ba kayong lahat magsalita? Kung tapos na kayong lahat,
Hayaan ninyo akong magsalita ng 2 linya. Sabi ng lahat, ako raw ang nangopya, pero bukod kay Serena Santos, sa tinatawag niyang backup ng draft, may iba pa bang ebidensya? Ipinakita ko na sa inyo ang backup ng draft kanina. Ito ang ebidensya. Paano kung ninakaw ng iba ang draft na yan? Hindi ba't patunay rin yan? Na ikaw ang nangopya? Ang ebidensyang yan ay walang saysay. Huwag kayong maging gaya-gaya. Ngayon, gagamitin ko ang pagkakataong ito para linawin. Sa inyong lahat, si Serena Santos ang nagnakaw ng draft ko at ginamit ang disenyo ko para sa ilegal na kompetisyon. Felicia, kaya mo pang magsalita ng kalokohan ng ganyan kakalmado? Bilib talaga ako sa diskarte mo. Ayos lang kung hindi mo aaminin. Ang pinakamahalaga sa disenyo ay ang konsepto at inspirasyon. Tama. Maaaring nakawin ng isang tao ang draft ng isang disenyador? Pero hindi ang kanyang kaluluwa. Serena Santos, alam mo ba ang tunay na konsepto ng disenyo ng Hacienda Rosas? Ang disenyo ko ay may nakatagong galing na para lang dito. Ang disenyo kong ito ay may natatanging nakatagong galing. Maaari ninyong tanungin si Binibining Santos kung alam niya ito. Anong nakatagong galing? Imposible. Felicia, huwag kang nagpapanggap. Huwag mong isipin na sa pagsasabi ng kung ano-ano ay makakaligtas ka sa paratang ng plagiarism. Tingnan ninyo. Si Binibining Santos ay hindi man lang alam ang sarili niyang galing. Kung gayon, sabihin mo, ano ba talaga ang espesyal dito? Mga hurado, kung masasabi ko ito, mapapatunayan ba na ako ang orihinal na may akda? Siyempre, ang komite ng mga hurado ay makapagpapatunay. Basta't makumbinsi mo kami, ang komite ng mga hurado ay tiyak na lulutasin ito ng patas. Kung gayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na disenyo ng Hacienda Rosas. Ang disenyong ito ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang mga bahagi nito ay natatanggal. Maaari ninyong tingnan ng mabuti. Ang posisyon ng mga manggas at palda, hindi ito ganap na tinahi para sa iba't ibang taas, tulad ng mga talulot ng rosas. Imposible. Hindi ako naniniwala na ang isang damit ay maaaring magkaroon ng napakaraming disenyo. Imposible. Hindi ako makapaniwala na ang isang damit ay kayang magpakita ng ganito karaming estilo. Bilang isang disenyador, dapat gawin ang bawat obra ng perpekto. Hindi ko minamaliit ang bawat damit ko. At Serena Santos, ang ipinatalo mo sa akin, ay ang iyong saloobin sa disenyo. Magaling. Sa tingin ko, ang unang pwesto ni Felicia Garcia ay karapat-dapat. Ang galing ng ideya. Sa harap ng akusasyon ng pangungopya, nanatili siyang kalmado pa rin at harapin ng buo. Napakagaling ni Binibining Garcia. Kayo pala ang nangopya. Nagbabaliktad. Walang hiya. Hindi pa nagtatagal? Pumunta sila sa bahay ni Binibining Garcia at ninakaw ang mga manuskrito. Ito ay pagnanakaw. Pangalawa, lumahok sila sa kompetisyon gamit ang maling pangalan. Nag-apply na ako para sa imbestigahan. Anong gagawin natin, Angelo? Kung ito ay mapatunayan, tapos na tayo. Huwag kayong magkamali. Paano naman kami magnanakaw ng gamit? May nagbigay nito sa amin mismo. Hindi ba? Biyanan na lalaki? Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang nagnakaw ng design draft ko at ibinigay sa kanila? Anong? Pagnanakaw-nakaw. Ang sama naman ng pananalita mo. Ako ang tatay mo. Ang sayo, hindi ba't sa akin din? Alam mo ba kung gaano karaming dugo at pawis ang inilaan ko sa design draft na yan? Paano mo nagawang nakawin ang mga gamit ko at ibigay sa kanila para gamitin nila laban sa akin? Ano naman ngayon? Sino? Sino bang nagsabi sa'yo na wag akong bigyan ng pera? Gusto ko lang naman uminom ng kaunti at maglaro ng baraha. Tapos, pinutol mo pa. Ang allowance ko, di na mapigil ang dalaga. Kung ganoon, edi ako, kailangan kong hanapin ang manugang na lalaki ko para makakuha ng pera. Nakakaawa. May tatay na basura na tulad mo.
Salute, kadiri. Kadiri. Sobrang kadiri. Kaya mong ipagbili ang mga gamit ko para sa pera. At kaya mo rin akong ipagbili para sa pera. Matagal ko nang hindi dapat nagkaroon ng anumang pag-asa sa'yo. Paano nagkaroon ng tatay? Natulad mo sa mundo. Ngayon, ako, si Felicia Garcia, ay formal na makikipaghiwalay sa'yo. Ngayon, ako, si Felicia Garcia, ay formal nang makikipaghiwalay sa iyo. Lumaki na ang pakpak mo. Naglakas loob kang sabihin, yan sa akin? Mukhang hindi ka pa sapat na nabugbog. Kapag ginawa mo ulit yan sa kanya, kahit sino ka pa, malalagot ka sa akin. Ako ang ama niya. Naglakas loob kang galawin ako? Felicia Garcia, mag-isa ka na lang, wala nang aalalay sa iyo. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Huwag mo na akong alalahanin. Nandito pa ako para sa kanya. Ang babaeng ito ay labis na sakim. 3 taon na ang nakalipas. Nalugi ang pamilya niya, kaya niya iniwan ang anak ko at nagpakasal sa iba. Hindi ba dahil sa kasakiman? Sa hinaharap, iiwan ka rin niya dahil sa kaunting pera. Karapat-dapat ba siyang mahalin? Huwag na nating pag-usapan ang anak ko. Tatlong taon na ang nakalipas. Mula sa pagiging mayaman, naging dukha ako. Naging insecure ako. Hindi na kita kayang harapin. Ang panahong iyon ay isang sugat na hindi ko kayang hawakan. Pagkatapos kitang makita muli, hindi ko pa rin matanggap ang pag-ibig mo. Takot na baka malaman mong hindi na ako ang dating nagniningning na ate. Palagi ka namang ganoon. Imposible. Christian de la Cruz, sa tingin ko, hindi mo na talaga ako ginagalang bilang ama mo. Kung gusto mong makasama siya, ituring mo na lang na wala kang ama. Kailangan mo bang pilitin ang iyong anak na pumili sa publiko? Kung kaya kong bigyan siya ng mas magandang buhay, hindi na ba siya kailangang pumili? Kung kaya kong bigyan siya ng mas magandang buhay, hindi na ba siya kailangang pumili? Walang preno ang dila. Kung ang material na pamumuhay ang basehan ninyo sa mas magandang buhay, masasabi ko lang, ang pinuno ng De La Cruz Corporation ay masyadong makitid ang isip. Kami ni Christian, lampas na kami sa puntong pera ang batayan. Tunay kaming nagmamahalan. Sana ay pagbigyan kami ni Ginoong De La Cruz. Paano kung tumanggi ako? Kung gayon, kami ni Christian ay magsasama at ipapadala ka sa ibang bansa. Ikaw. Paumanhin po, nalate ako. Medyo na-delay ang flight, kaya naubos ang oras. Sana naman, wala akong na-miss na magandang palabas, ano? Mukhang magkakahipag na ako. Ang kasal ko ay isinakripisyo na. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na dapat masira ang kanya. Ate Bea, Bakit hindi ka na lang bukas dumating? Ginoong Reyes, bakit po kayo narito? Felicia. Felicia, sa wakas, nahanap na kita. Ang tanda mo na, pero nangingialam ka pa. Kung magpapatuloy ka pa, itatapon kita sa syudad dagat. Felicia, alam kong mahal mo pa rin ako, di ba? Laro-laro lang kayo, di ba? Kaya kitang hintayin, Felicia. Bumalik ka lang kapag nagsawa ka na. Kailangan kita. Kailangan ka rin ng kumpanya. Angelo Reyes. Ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo para maintindihan mo, hindi kita kailanman nagustuhan. Huwag ka nang magpangarap. Imposible. Huwag mo nang kausapin yan. Ate, tawagin mo ang security at palabasin mo na lang siya. Mas mabuti kung mas malayo pa ang itapon. Halimbawa, Itapon sa syudad dagat. Asistente Gonzales, mag-ayos ka ng sasakyan para itapon si Angelo Reyes sa syudad dagat. Tara na, uwi na tayo. Felicia, Felicia, Felicia.
Felicia? Ate, Ano? galit ako sa matandang yon. Inaangkin ka niya ng maraming taon. At hindi pa rin siya umaalis. Bakit ka pa rin nagseselos? Hindi ba't pinaalis na natin siya sa siyudad dagat? Ganito na lang. Lumipat ka sa akin. Para walang sinumang manggugulo sa atin. Sige. Tingnan ko nga. Ang kwartong ito, kung anong sikreto ang mayroon dito. Talaga nga palang kaarawan ko. Kaya pala, itong mga lumang manuskrito, itinago pa rin niya. Siya ay palaging tahimik na nagbabantay sa aking pangarap. Ate, bakit ka nandito? Huwag ka nang umupo sa sahig. Halika. Christian, mas mabuti pa. Magtapat, magaan, lumaban, mabigat. Magtapat, magaan, lumaban, mabigat. Naalala ko, sinabi mo na gusto mo ng sarili mong kumpanya ng disenyong pananamit. Nang iwan mo ako, lihim akong nanumpa, nabibigyan kita ng sarili mong kumpanya ng disenyong pananamit. Para alipinin ako? Regalo para sa'yo. Para sa'yo. Kaya pala, itong 3 taon, ikaw ay Manahimik. Felicia, lumabas ka. Felicia, Sino yung bastos na yan? Walang hiya ka, tama na. Tama na. Dalahin niyo na siya. Lumabas ka. Sige na, Felicia, ikaw. tumayo ka na't umalis. Walang hiya ka. Ikaw. Sige na, Lumabas ka. Sige na. tara Huwag na. kang galawin ako. Ito yung gusto kong ibigay sa'yo noong umamin ako sa kapihan. Sayang, ngayon ko lang naisuot sa'yo. ang ganda. Ang disenyo nito, parang hindi ko pa nakita kailanman. Dahil ito ay para kay ate, personal kong dinisenyo. Umaasa ako na ang mga alahas na ito, tulad mo, ay natatangi. Gusto mo ba ate? Sinabi kong, bibigyan kita ng mas maganda. Nagawa ko. Hayaan mong bigyan din kita ng regalo.
Naghanda si ate ng regalo para sa akin. Abutin mo. Para ba talaga ito sa akin? Totoo. Gusto ko na itong ibigay sa'yo 3 taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, matagal na kitang lihim na gusto. Christian. Happy New Year. Felicia. Happy New Year.